Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. One tiny hand to guide and hold. One tiny life to shape and mold. Each child a gift from God above, a symbol of His strength and love. Dear Max FM, please don't air my real name. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sian. Ako po ay isa sa maraming tagapakinig ng inyong programa sa dati pang istasyon. At naengganyo akong magpadala sa aking buhay kasaysayan. Nang sabi ng karamihan ay isang teleserye ng totoong buhay. At marami na ding nagsabi sa akin na magpadala ako sa aking kasaysayan na mapapanood lang sa teleserye o sa TV. Pero nangyayari sa totoong buhay. Ipinanganak ako sa lungsod ng Manila at noong 2 taong gulang ako, napahiwalay ako sa aking mga magulang dahil sa aking tiyuhin. Hindi kasi matanggap ng aking tiyuhin na nag-asawa ng maaga ang aking ina. Kasi bata pa sila, ay naulila na sila sa mga magulang. Kaya pinag-aral ng tiyuhin ko ang aking ina para makatulong sa kanya. Nung nag-graduate na ng college ang aking ina, ay nag-asawa na agad siya. At ako ang naging bungang yun. At para makapaghiganti ang tiyuhin ko, ninakaw niya ako at dinala sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Doon iniwan ako ng aking tiyuhin sa isang malayong kamag-anak na ang trabaho ay nananahi ng sapatos. Kung walang magpapatahi, wala ding makakain. Sinauli ako sa aking tiyuhin kasi hindi nila ako kayang buhayin. Kasi may mga anak din yung kamag-anak na pinag-iwanan sa akin ng aking tiyuhin. Kaya nakapagdesisyon ng aking tiyuhin na dalhin niya ako sa biyahe niya. Kasi trabaho niya ay driver ng fish car. Sa Zamboanga City to Jansan City ang biyahe niya. Naawa na ang aking tiyuhin dahil sa aking kalagayan. Binigay niya ako sa kapatid ng lolo ko sa Valencia City, Bukidnon. At may kamag-anak akong taga San Fernando, Bukidnon na umampon sa akin. Pero hindi ako tanggap ng kanyang asawa. Kaya sinasaktan at 2 beses lang akong pinapakain. Sinauli na naman ako sa kapatid ng lolo ko na halos 50-50 na ang aking buhay. Makalipas ang maraming buwan, dumating ang aking ina mula sa Zamboanga para hanapin ako. Pero hindi kami nagkatagpo dahil nasa Bukidnon na ako noon. A week ago noon, mula nang dumating aking ina sa Mindanao, nabalitaan niyang nasa Bukidnon na ako. Dali-dali siyang pumunta, pero sa kasawiang palad, hindi kami pa rin nagtagpo dahil one day before siya dumating sa Bukidnon. Yun na din ang pagpunta ko sa Jansan. Nakita ang aking ina at ang aking tiyuhin sa Bukidnon. Tinanong ng aking ina ang aking tiyuhin kung saan na ako. Sinagot naman ng aking tiyuhin na nasa Dadyangas na day. Or sa Jansan ba? Pinaampon ko na sa ating pinsan. Maganda din naman ang kinabukasan ng bata doon. Susundan pa sana ako ng aking ina dito sa Jansan. Sinabihan ng aking tiyuhin na napakalawak ng Jansan, tiyak hindi mo na makikita ang anak mo doon. Year 2006. Ako ay gumraduate sa kolehiyo. Pumunta ang aking tiyuhin dito sa Jansan para mag-attend ng aking graduation. Nung dumating sila dito at tinanong niya ako kung gusto ko daw ng motor, bibilhan niya daw ako. Sinagot ko sa kanyang hindi ko kailangan ng mga material. Ang aking kailangan, ang address ng aking pamilya sa Maynila. Nang matapos ng graduation ko, kinabukasan umuwi sila sa Cagayan de Oro. Kasama ang aking mga pinsan at tiyahin. 4 days later, nag-text ang aking tiyuhin. Ang mensaheng yon ay gumulo sa aking isipan. Dahil binigay na niya ang address ng aking pamilya,
kasama ng numero ng cellphone. Dali-dali akong nag-text at nagmensahe ako. At di nagtagal nag-reply. Anak, ikaw ba to? Parang mahimatay ako sa message na yon. Tumawag sila at nagpakilala ako na ako nga po ang anak nilang nawalay sa halos 19 years sa piling nila. After a week na nakausap ko sila, pumunta ako sa Maynila pagkatapos ng kasal ng aking kuya dito sa Jensen. Yung kuya ko at yung anak ng pamilyang kinagisnan ko ay nandito sa Jensen. 6 months lang ako sa Maynila dahil kailangan ko pang tulungan ng aking mga magulang dito nga sa Jensen. Gumraduate na naman ako sa pangatlong kurso ko na kahit piso hindi nag-abot ang aking pamilya mula sa Maynila. Sa kadahilan ng hindi nila ako pamamanahan kahit piso dahil umuwi ako sa aking mga magulang dito daw sa Jensen. Mga magulang na nag-adapt sa akin. Kaya nagsikap akong makagraduate ng 4-year course at ipakita sa kanila na nabuhay at nakapagtapos ako sa sariling sikap ko. Napaisip ako tuloy, hindi lang pala basehan ang pagluwal ng sanggol para masabi mong anak. Pwede rin palang maging magulang ng bata sa pag-aaruga. Kaya salamat sa aking ama at ina na dito sa Jensen na siyang kumupkup sa akin. Hindi ko naramdaman ang pagiging ampon ko sa kanila dahil binuhay nila ako, itinuring na anak. Pati na din sa mga ate at kuya ko. Maraming salamat po sa inyo. Minahal niyo ko bilang tunay na kapatid. Chin, tanong ko lang. Bakit kaya ganon yung mga tunay kong magulang? Dapat ba silang magselo sa aking mga magulang dito na nagpalaki sa akin? O dapat ngang pasalamatan nila ang mga magulang kong nag-adapt sa akin? Dahil inalagaan, pinag-aral, at pinuno ako ng pagmamahal. Na dapat ay 19 years na nawalay ako, dapat intindihin nila ako na mahal ko din ang mga magulang at kapatid ko dito sa Jensen. Sana'y ma-enlighten niyo ako. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din at may programang gaya nito na nakakatulong sa mga kagaya kong may problema na hindi masabi-sabi. Hanggang dito na lamang po. Sana'y may pag-asa pa kaming magkabati ng tunay kong mga magulang at mga kapatid. Ang inyong kamaks, lubos na gumagalang, Sian. A few moments later. Ano ang masasabi nyo? Bakit daw ba nagsiselos tong mga magulang nitong ating letter sender na si Sian? So akala ko babae ang iniisip ko. Pero o nga naman bibigyan ng motor, ganyan. Lalaki pala si Sian. O nga naman Sian. Okay, parang si Sian na ex ni Kim. Tara, charing. May ganyan. Si Sian, lalaki pala yung letter sender nga naman natin. So ayun na, pinagpasa-pasa pa siya, pinagpasapasahan, Loko din yung tiyuhin na yun, no? Yan, kahit tiyuhin pa yan, kung kikinapin anak mo, talagang pwede mong sampahan ng kaso for kidnapping, di ba? Ayan, so, sino siya para mag-decide na ipapaampon sa kanino mang mga kamag-anak o malayong kamag-anak? In the first place, ninakaw niya nga lang yung bata doon sa totoong nanay. 'Di ba? Sino siya para mag-decide para sa kinabukasan ng anak na ang nanay naman gustong kupkupin at gustong alagaan ang sarili niyang anak. Kaso ninakaw nga just to take revenge, Dahil nga pinag-aral tapos maaga pa nag-asawa na. Yun nga lang, ayun, parang dinibdib din ng tiyuhin. Kaya pero ang batang walang parang musmus pa lamang Roy, para may tao, Roy. Okay. Musmos na musmos, walang kasalanan, walang kinalaman. Naging ginawang pangganti, ginawang
object para makaganti. Pangit naman yun kung tutuusin, diba? Okay, mga kamags, ano muna ang gusto niyong sabihin? Kasi nga, bakit ba yung mga magulang na nawalay sa kanya, bakit magsiselos? Kasi hindi daw siya pamamanahan dahil umuwi siya dito sa Jensen sa mga magulang niyang kumupkup sa kanya. 6 months lang daw siya sa Manila. Ayan, so parang hindi naman siguro na kesyo umuwi dito, tinalikuran niya na yung pamilya niya doon. 'Di ba? So it's just that kailangan niya ng tulungan muna daw ang mga magulang kumupkup sa kanya kasi syempre matapos siyang gumraduate, pinag-aral, imagine naka-3 kurso siya at nakatapos na siya ng 4-year course kaya gusto naman niyang bumawi sa mga magulang ng kumupkup sa kanya. Okay? So dapat maintindihan 'yon ng mga magulang niya doon. Babalik at babalik din naman siya. Anak pa rin naman sana siya. Pero bakit magbibitiw ng gano'n na kasi uuwi ka doon sa Jensen, yun ang mga magulang na pinili mo, di wala kang mamanahin mula sa amin. Parang, hindi pa ba dapat sapat na bumawi kayo to the max? Kasi nawalay ako sa inyo ng 19 years. At hindi nyo ba naisip kung anong pinagdaanan ko? I've been into the toughest situations in my life. Wala kayo. Diba? Ang hirap naman nun. Tapos dapat maintindihan yun ng mga magulang na napamahal na ng lubos itong anak natin doon sa kanyang mga magulang sa Jensen. Kaya dapat intindihin natin. Tapos maghihintay lang kami. Kailan nyo susuportahan ka namin anak. Bawi kami sa'yo anak. Sa lahat ng mga pagkukulang namin sa'yo. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo na wala kami sa tabi mo. Karamay mo pa rin kami. Saan ka man pupunta, saan ka man naroroon. We're just a text away. We're just a call away. Parang ganun sana dapat, diba? Babawi to the max. Susuportahan to the max. Okay, kaso lang, bakit ganun? Ba't bibigyan pa nila ng problema? Imbes na nga, umuwi na nga sa kanila nakapiling na nila ng 6 months bibisita na din dito para tulungan ng mga magulang na magpapasalamat pa dapat sila, no? Sila dapat na pumunta dito in person para pasalamatan ang kumupkup sa kanya. Kasi lumaki siyang matinong anak. Lumaki siyang nakapag-aral, nakapagtapos. Otherwise, baka naman hindi mangyayari yun kung hindi rin siya napadpad dito sa Jensen. Anyway, so ano masasabi nyo? At nakikinig lang siguro si Ian ngayon. Actually, nasa spam kasi itong sulat niya. Kaya ang tagal na nito na hindi ko man lang nakita. Sa sobrang dami. Tapos, pinindot ko yung unanswered and unread, mga ganon. So, nakita ko yung mga sulat nila na sobrang tagal na hindi ko pala nabasa. Meron pang isang sulat actually na naumpisahan ko lang dito pero nawala yung net natin, nag-down yung server, kaya hindi siya na-capture sa YouTube, kaya hindi siya na-upload sa YouTube, kaya eventually wala siyang remembrance ng sulat niya. So, maaring anuhin natin yun, kasi last year pa yun So, maaring mabasa natin yun muli, pero may dugtong na at mapapakinggan na ng lahat, even abroad. Okay? Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.